Hayop ka! Habulin siya! Huwag mo siyang paalisin! Bumalik ka. Hazel, batang pasaway ka. Bumalik ka rito. Kainis! Sa pangarap mo lang. Mamamatay na lang ako kaysa pakasal sa matandang lalaki na halos patay na isang paalang sa hukay. Ikaw. Ang timog ang magandang direksyon. Tumakbo ka sa timog. Tumigil ka diyan, batang pasaway. Ay, batang pasaway. Shh! Huwag kang magsalita. Tulungan mo ako. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Ano ang ingay na iyon? Iligtas mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Sandali. Ano ang amoy na iyon? Maaaring siya ay binigyan ng ganitong klaseng droga? Saan napunta ang batang pasaway? Hazel, hindi ka makakatakbo. Pakiusap. Tulungan mo ako. Kailangan kong magpakasal sa isang tao. Imbes na ibenta sa matanda at pangit na Brian Ellis. Mas mabuti pa magpili ng lalaki para sa sarili ko. Sinubukan kong bigyan ka ng magandang kasal sa pamilya Ellis para mamuhay ka sa karangyaan. Pero tumanggi ka, kailangan mo lang maghanap ng sekretong nobyo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo, buntis na walang maipagmamalaki. Hindi ka ma-date kahit na mabilis at murang babae. Brian ay sapat na matanda para maging tatay ko. Bukod pa, buntis ako ngayon. Hindi ko maaaring pakasal sa kanya. Ma'am, dahil gusto mo siya ng sobra, maaari mong kunin ang biyaya para sa sarili mo. Ang lakas ng loob mo, batang babae ka. Paano mo ako jinx? Papatayin ko ang buhay mo. Aray. Ikaw? Oh, hindi. Hindi. Sandali. Sa tingin ko parating na ang sanggol. Hey! Hayaan mo akong sabihin sa iyo, ikaw ang nagdala ng ito sa sarili mo. Huwag mo akong sisihin. Nagpapabaya ulit? Isa ka lang bastard spawn. Ano ang punto ng pag-aaral buong araw? Naiintindihan mo ba ito? Ang calculus ay talagang medyo simple. Hindi mo ba naiintindihan, ma'am? Batang pasaway ka. Ang lakas ng loob mong sumagot. Punta maglaba ng mga damit. Kung hindi sila tapos, wala sa inyo ang makakakain. Riley, halika rito. Sa ganitong malamig na panahon, ginagawa mo ang isang bata maglaban ng buong pamilya? Wala ka ba ng puso? Kayong dalawa nakatira sa aking bahay at kinain ang aking pagkain. Paggagawa ng bastard spawn ng trabaho ay tanging fair. Kung hindi mo gusto, lumayas ka. Fine, aalis kami. Tapos na ako sa lugar na ito. Hey, ikaw! Riley, pupunta kami sa lungsod. Pupunta kami hanapin ang pusong tatay mo. Umalis ka! Freak out of here! Mabuti pa mamatay ka doon. Lolo, Hoy, bata ka. Nakapag-ayos na ako ng pakikipag-date ng hindi nagkakakilala para sa iyo sa pamilyang Harrington. Dapat kang bumalik ngayong araw. Lolo, hindi ako interesado sa kanya. Wala akong pakialam kung interesado ka o hindi. Halos 30 taong gulang ka na at wala ka pang kahit isang babae sa paligid mo. Binabalaan kita.
Kung hindi ka pa rin makakahanap ng asawa, ibubuhos ko ang lahat ng pera sa mga kalye at hindi ka iiwanan ng kahit isang sentimo. Bumalik sa Prescott Manor. Kakaiba iyon. Ang tansong barya malinaw na nagsabing papunta sa silangan ay tanda ng malaking swerte. Bakit ito nagiging mas at mas tiwangwang? Nanay, gutom na ako. Saan nga ba talaga si Daddy? Sandali. Sina, magtiis ka pa ng kaunti. Ang tansong barya ay hindi kailanman nagkamali. Bago lumubog ang araw, tiyak na mahahanap natin si Daddy. Maging mabait ka. Nanay, kung hindi ka kakain ng kahit ano, bababa ang asukal sa dugo mo. Kumain na si nanay. Kumain ka. Kailangan mo ng enerhiya para magpatuloy. Nanay! Nanay, gising na! Huwag mong takutin si Riley! Nanay! Itigil ang kotse! Ginoong Prescott, may bata sa unahan humaharang sa daan. Kaninong anak ito? Pinapatay mo ang sarili mo. Daddy, nahulog si Nanay! Bilisan mo iligtas si Nanay! Kayo ngang nagligtas sa akin. Salamat. Hindi ko nga alam paano kita mababayaran. Hindi mo kailangang magbayad. Pero, kailangan kitang samahan sa isang hapunan ng pamilya. Hapunan ng pamilya? Hindi. Hindi ako pwede. Galing kami ni Riley sa probinsya. Hindi namin alam ang mga gawin nyo dito sa syudad. Paano kung mahuli tayo? Kung gusto mo, maibibigay ko sa'yo ang isang kasiyasyang gantimpala. Ilang ang gusto mo? Paano kung 200? Kung makakapag-ipon ako, sapat na yun para kay Riley at sa akin para hanapin ang kanyang daddy. Pero kumain at kumuha ng pera, hindi ba't sobra na yon? 2 milyon? Si, 2 milyon? Ang laki naman ng perang yon. Scammer kaya itong lalaking ito? Teka. May pag-ibig sa hangin. Ano bang ibig sabihin yan? Bahala na. Hintayin na lang nating mabayaran ako. Tanggapin ko ang trabaho. Pero napagkasunduan nating ito'y pakitang tao lang. Wala nang iba. Pagkatapos nito, kailangan kong dalhin si Riley sa syudad para hanapin ang kanyang daddy. Daddy? Oh, dito lang kami sa syudad para hanapin siya. Kapag nakita ko na ang gagong yon, bugbugin ko siya, tapos kukunin ko itong 2 milyon at uuwi sa Rockridge para magtayo ng mga sakahan. Magiging sobrang selos ni Savannah Malone yon. Pagtingin ko sa kanya, malamang niloko lang siya. Ni hindi niya alam kung sino siya. Pero, nagkaanak pa rin siya. Kawawa naman. Maligayang pakikipagtulungan. Mrs. Prescott. Maligayang pakikipagtulungan, sir. Sir, bitawan niyo ako. Hindi ba't masyadong malapit? Tandaan? Tawagin mo akong Theo. Mula ngayon, ikaw ay Mrs. Prescott. Kapag nabuko ka, babawasan ko ang bayad sa'yo. Naintindihan ko, Theo. Nauwi na si Mr. Theo. Master, nauwi na si Mr. Theo. Tuloy po kayo, Mr. Theo. Theo, nakauwi ka na.
Kumusta? Asawa ako ni Theo. Ito ang anak namin. Asawa? Theo, lagi kang umiiwas sa mga babae. Paano ka biglang nagkaroon ng asawa at anak? Ano? Kailangan ba magpaalam sa'yo? Kung mag-aasawa ako, Pero ang alyansa ng ating mga pamilya ay ideya ni Lolo. Tingnan mo siya. Halatang prom D. Hindi siya para sa'yo. Ang ganda ng tela ng mga damit na to. Amo. Binili lang to ni Theo para sa akin. Prom di ba to? Paano pwedeng bilhan ka ni Theo ng damit? Binasa mo ako? ang galing. Yung tita ko laging naghahagis ng mga bagay sa akin. Sanay na ako. Anong pinagtatalunan ninyo? Lolo, Dahil nakabalik na si Theo, pumunta ka agad sa blind date. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Lolo, kailangan mo akong ipagtanggol. Lolo sa tuhod! Naku, anong tawag mo sa akin kanina? Lolo, ito si Riley. Apo sa tuhod mo siya. Dinala ko na ang asawa at anak ko. Ngayon, kontento ka na, di ba? Oh, apo ko sa tuhod. Kamukhang kamukha ni Theo noong bata pa siya. Eksaktong-eksakto. Ang galing mo. Ang tagal mong itinago, to. Ganito kalaking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Lolo, huwag kang magmadaling magdiwang. Sa Seaside City, parang walang kilalang pamilyang Cooper. Nagtataka ako, binibining Cooper. Anong trabaho mo? Nasa kalakalan ako. Pang-internasyonal na kalakalan. Tama. Yun ang trabaho ko. Bumalik lang ako para tumira ilang taon na ang nakalipas. Ano nang pagkakataon? Ang pamilyang Harrington ay maraming overseas na collab sa iba't ibang rehiyon. Nagtataka ako, binibining Cooper? Saan ka nagko-collab? Silangang Europa? Hilagang Afrika? O Timog Silangang Asya? Silangang Europa at Hilagang Aprika. Alin-alin po ba ang mga baryo yon? Mga baryo? Lolo, tingnan mo, hindi niya nga alam yon. Malamang isa lang siyang promdi mula sa liblib na lugar. Sabihin mo sa akin, ano ba ang tungkol dito? Lolo, sabi ni Mama, ang proyektong Cooper ay nakatuon sa isang hindi rehayonal na network ng halaga. Kahit saan man ito, basta may pangangailangan, maaaring lumawak ang proyekto. Mabait na bata. Kayang ipaliwanag ang negosyo ng malinaw sa murang edad. Ang pamilyang Prescott ay nagkaroon ng prodigyo sa negosyo. Lolo sa tuhod, gutom na ako. Halika na, dadalhin kita para kumain ng masarap. Kumain na kayong lahat. Kain na. Diyos ko, kahit may handaan sa amin sa baryo, hindi kasing sarap ng ganito ang pagkain namin. Riley, kain tayo ng marami mamaya. Bawat dagdag na subo ay mahalaga. Bawat kagat ay panalo. Oh, Paumanhin, maingay masyado ang mga kubyertos. Ang hirap talagang gamitin ito. Lolo, pwede mo ba akong tulungan na palitan ito ng mga chopsticks? Lolo, hindi ba't kakaiba ito? Si Miss Cooper, na matagal na nirahan sa ibang bansa, ay hindi man lang alam ang simpleng kaugalian sa pagkain. Ang pag-uugali mo ay para bang galing ka sa nawawalang Ohio. Mag-focus ka sa pagkain mo. Pwede bang tumigil ka sa pagdadaldal? Naglalaglag ka ng laway sa pagkain natin. Napaka-antihinipyo. Lolo, tingnan mo siya. Miss Harrington, walang pag-uusap habang kumakain. Yun din ay kaugalian sa pagkain. Ang utak mo ay napakabilis. Bukas, maghahanda ako ng malaking handaan para sa pag-uwi. Gusto kong malaman ng lahat sa Seaside City.
na ang mga Prescott ay may tagapagmana. Magaling! Hindi ko inaasahan na ang kanyang prangka at tapat na personalidad ay magpapapaniwala kay Elder Mr. Prescott ng kaunti sa kanya. Miss Harrington, naiintindihan mo na ang sitwasyon. Kaya, tapos na ang kasunduan. Theo, ako, Gabi na. Dapat ka nang umuwi. Lolo. Buti na lang bago ako umalis, nakakuha ako ng isang buhok mula sa batang iyon. Tuloy mo lang, Mr. Prescott. Aayusin kita mamaya. Halo? Miss Harrington? Griffin, tulungan mo ako. Anong meron? Pinalayas ka ba ng pinsan ko? Kaya ngayon mo lang ako naalala? Marahil hindi mo pa alam, may dinala si Theo na anak sa labas. Si Elder Mr. Prescott ay malapit nang iwan ang pamilyang negosyo sa kanila. Ano? Ang balak mong gawin? Hindi ako naniniwala na ang batang ito ay isang Prescott. Sa handaan para sa pag-uwi bukas, sisiguraduhin kong sila ay lubusang masisira. Ang pagtulong sa akin ay pagtulong sa sarili mo. Sige. Deal. Hazel, ikaw at si Theo ay magkasama mamayang gabi. Para sa bukas na salo-salo, magkasama kayong a-attend. Magkasama? Hindi yan magandang ideya. Anong problema doon? Ang mga totoong mag-asawa hindi naghihiwalay ng kwarto, maliban na lang kung nagloloko ka lang pala sa akin? Biro lang yan. Kami ni Hazel ayos na ayos. Kung ganoon ang sinabi mo, dapat kayong dalawa ay maghalikan. Yehey! Halik! Halikan, Mommy at Daddy! Halik! Halikan! Anong ginagawa mo? Hindi ba't nagloloko lang tayo? Ganon ba ako kahirap para sa'yo? Hindi. May asawa ako. Hindi ko magagawa to. Sa puso niya, hindi man lang ako kasing galing ng gagong yon. Isang halik, dagdag 100,000. Talaga? Arshawal. Ilan pang baboy ang makukuha ng farm ko? Kapag nawala tong pagkakataon, wala na. Ayos, ayos. Yan ang tamang gawin. Si Riley ang kasama ko mamayang gabi. Kayo naman, magsumikap kayo mamayang gabi. Isang kama lang. Ibig sabihin ba nito, kailangan kong matulog kasama siya mamayang gabi? Ikaw nakasuot ng ganon. Anong balak mo? Para sa 200,000, isang halik lang ang makukuha mo. Ang iba pa ay bawal. Hazel, anong klaseng mga hindi angkop na bagay ang iniisip mo buong araw? Bilisan mo at maligo ka. Binili ko itong pajama para sa iyo. Isuot mo na. Si,
Ang tagal na nating hindi nagkita. Tara! Narinig ko na sa salo-salong ito. Ang ginang Prescott ay magpapakita na ngayon. Kahit ang binatang si Theo ay formal nang tatanggapin ng pamilya. Tama. Sa lagay ng mga pangyayari, malamang na ipapasa ng matandang Ginoong Prescott ang negosyo ng pamilya sa linya ng panganay na apo. Nakuha mo na ba? Ang bagay? Pina-investigate ko na. Ang Hazel na iyan ay isang gusgusin lang mula sa probinsya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Theo nang dalhin niya sa bahay ang isang babaeng ganoon. Hindi ba siya natatakot na mabigla ang matandang Ginoong Prescott? Ngayon, ilalantad ko siya sa mismong harap ng matandang Ginoong Prescott. At ni Theo, ipapakita ko sa kanila ang tunay na kulay niya at ng anak niyang walang ama. Riley, halika. Yakapin kita. Sige. Mga kaibigan at kapamilya, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang isang tao. Ito ang panganay na manugang na babae ng pamilyang Prescott, si Hazel Cooper. Mabuhay! Ang batang ito ay aking ni Richard Prescott. Apo sa tuhod, si Riley Prescott. Ang mga katangian niya ay kamukhang-kamukha ng Ginoong Prescott noong bata pa siya. Maligayang bati. Ito'y dobleng pagpapala. At tanda ng pangmatagalang kasaganaan. Salamat! Maligayang bati. Malapit na. Kung malalampasan ko ito, magkakaroon ako ng sakahan. Pagkatapos, isasama ko si Riley at uuwi ng Marangya para lang ipamukha kay Savannah ang matandang bruha. Lolo, Theo, naloko kayong dalawa ng babaeng ito. Madeline Harrington, anong kalokohan ang sinasabi mo? Lolo, tingnan mong mabuti. Ang Hazel ay wala ng iba kundi isang babaeng probinsyana na buntis, hindi kasal at walang hiya. Ano? Ang batang ito. Lolo, isang simpleng probinsyana lang siya. Paano siya magkakaroon ng anak kay Theo? Ginagamit lang niya ang batang itong hindi kilala ang pinanggalingan para makapang-apit sa pamilya Prescott at umangat sa buhay. Madeline, tumahimik ka. Ano? Mukha namang maayos siya, pero hindi ko inakala na gagawa siya ng ganito. Eksakto. Nagdala ng batang hindi lehitimo at nagpanggap na mataas ang lipad para lokohin ang pamilya Prescott. Walang hiya. Talagang walang hiya. Paano naging ganyan ang isang tao? Napakahiya. Talagang walang kahihiyan. Nakakadiri. Pinsan, alam kong gusto mo ang yaman ng pamilya Prescott, pero hindi dapat tungkol sa paghahanap ng dalawang tira-tirang probinsyano para lokohin kami. Akala mo ba talaga si Lolo? Ay ulyanin na? Wala na tayo. Ngayon, hindi na natin makukuha ang pera at ituturing tayong mga manloloko at ikukulong. Umalis na tayo. Mommy, legal na transaction ito. Sa pinakamalala, sibil na usapin lang ito. Huwag kang mag-alala, si Riley at si Daddy ang magpoprotekta sa iyo. Hazel, sabihin mo sa akin, ikaw at si Theo, mag-asawa ba talaga kayo? Lolo, litrato lang iyon. Hindi iyon patunay. Theo, tigilan mo ang mga dahilan. Malinaw na mga peke lang ang hinanap mo para sa palabas. Hazel, kumalma ka. Mahigit 2 milyon iyon. Hindi pwedeng mabuko tayo. Sinong nagsabing hindi kami tunay na mag-asawa? Oh? Paano mo patutunayan? Eksakto. Magpakita ka ng patunay. Kung kaya mo, patunayan mo sa amin. Alam ko rin na ang peach ni Theo ay may pulang nunal. Paano ito magiging peke? Totoo, ang peach ni Theo ay may nunal nga. Paano mo nalaman iyon? Hindi mo sinarado ang pinto habang naliligo. Imposible iyon. Gumamit ka siguro ng mga maduming paraan. Paano si Theo magkakagusto sa isang probinsyana? Tama na, mabuting babae si Hazel at naniniwala ako sa kanya. Lolo, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan ng babaeng ito. Pinatest ko na ito. Ang batang ito ay hindi talaga Prescott. Ang DNA test na ito ang patunay. Ano?
Matagal ko nang nararamdaman na may mali sa munting bagay na ito. Sinadya kong bunutin ang buhok niya para magpa-DNA test. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakalusot dito. Riley, totoo bang anak siya ng pamilyang Prescott? Hindi ako anak sa labas. May ama ako. Nandito na ang resulta. Nandito ka pa rin. Nagsisinungaling. Gaya ng ina, gaya ng anak. Walang hiya ang nanay mo. Nagbuntis, bago ikinasal. Nag-anak ng maliit na sinungaling. Huwag mong pag-usapan ng nanay ko ng ganyan. Pag-uusapan ko siya kung gusto ko. Anong problema? Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Lumabas ka. Matagal na kitang tiniis. Hindi lang ako ang inaapi mo. Pati anak ko iniinsulto mo. Magsalita ka ng magsalita ha? Pinutol mo ang kita ko ha? 2,400,000. Alam mo ba kung ilang baboy ang mabibili dyan? Bitawan mo ako. Hayop ka. Nakakahiya ito. Paghiwalayin ninyo sila. Hazel, papatayin kita. Madeline, lugar ito ng pamilyang Prescott. Hindi lugar para magwala ka. Lolo, narinig mo ba kanina? Ang babaeng ito, pera lang ng pamilyang Prescott ang habol. Sinusubukan niyang gamitin ang bata para umangat sa lipunan. Hazel, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsinungaling ka ba o hindi? Ako. Sige, wala sa inyong magsasalita. Ako na ang bahala. Ibigay mo sa akin ang resulta ng DNA test. Hazel, patay ka. Lolo, Bigas ng ulo mong bata ka. Paano mo nagawa na magsinungaling sa akin tungkol dito? Naku, wala na ako. Kung alam ko lang hindi ako magtitiwala sa mga buwisit na barya na yon. Hindi ito swerte. Ito ay malaking problema. Lolo, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag? Nandito na, maliwanag pa. Sa sikat ng araw, malinaw na nakasulat. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Theo, ayokong magsalita ng masama, pero napakapabaya mo. Paano makakampante si Lolo na ipagkakatiwala sa iyo ang buong yaman ng pamilya? Sa hinaharap, hindi ka ba maloloko lang ng iba hanggang sa maubos lahat? Walang matitira? Oo, ibig mo bang sabihin na ang pagpapamana sa pamilya Prescott sa isang lalaking puro party lang ang alam? Ang magpapanatili sa pamilya Prescott ng magpakailanman. Ikaw, Tumigil kayong lahat. Nang gumamit ka ng bata para lokohin ako, hindi mo ba naisip na ikahihiya ito ng pangalan ng mga Prescott? Gusto mo lang akong patayin sa galit para mas maagang makuha mo ang pamilya Prescott. Hindi ba ganoon? Lolo, hindi ko naisip ng mabuti. Kung gusto niyo akong parusahan, nasa inyo po ako. Sige. Ngayon kung hindi kita mapapalo, hanggang mamatay hindi ako Prescott. Matandang Ginoong Prescott, mas mahalaga ang kalusugan ninyo. Huwag niyo pong gawin ito. Papatayin ko siya. Diyos ko, ano ba ang nangyayari? Kaysa mahuli nila at itapon sa kalye, mas maganda pang umalis na lang ako ng kusa. Riley, umalis na tayo. Lolo sa tuhod, tigilan niyo na po si Daddy. Peke ang test report na ito. Ano? Anong sinabi mo? Beckett, ito. anak ka nang. Tigilan mo ang pagbobola. Ako mismo ang pumunta sa testing center para ihatid ang mga sample. Imposibleng peke yan. Riley, magsalita ka. Paano naging peke ang report na ito? Ang DNA ng tao ay mahigit 79% ang pagkakapareho. Ang mga chimpanzee at tao ay parehong mayroong 78% pagkakapareho. Mas mababa ba ang genetic bond ng tatay ko at ako kaysa sa isang chimpanzee? Isang probinsyanong galing sa liblib na lugar. Alam mo ba kung ano ang DNA? Halatang ayaw mo lang aminin na nahuli ka, kaya gumagawa ka ng kwento para lokohin ang lahat. Eksakto. Oo, tama yan. Paano mauunawaan ng isang probinsyano ang genetics? Sigurado ako na yung babae ang nag-utos sa kanyang sabihin yan. Para makapag-asawa sa pamilyang Prescott, gagawin niya ang lahat. Lolo, ang Cloud Sea Center ay ang pinaka-autoritatibong institusyon sa ilalim ng Prescott Group.
Hindi pa ito nagkakamali. Matandang Ginoong Prescott, hindi nyo dapat paniwalaan ang kanyang kasinungalingan. Mali, mali. Mali ang lahat. Ang assistant ni Miss Harrington ay nakatanggap ng report na draft pa lang. Ito ang tunay na test report. Ang batang ito ay isang Prescott. Walang duda dito. Director, ano ang dapat nating gawin? Ngayon ay ang recognition banquet ng pamilyang Prescott. Kung may pagkakamali, hindi ba't na-offend ko na ang mga Prescott ng permanente? Kailangan kong tawagan ang mga Prescott. Ano man ang mangyari, kailangan kong ipaliwanag ito kay matandang Ginoong Prescott. Sentro ng dagat ulap, walang lakas ng loob na lokohin ang mga Prescott. Ang batang ito ay hindi naman talaga Prescott. Mabuting bata. Alam ko, ginagawa mo ito para protektahan ang nanay mo. Kahit hindi ka anak ng Prescott, pwede pa rin kitang tanggapin bilang ampon na apo ng mga Prescott at sagutin ang pag-aaral mo. Ano sa tingin mo? Lolo, hindi ko sinabi yun para lang maging ampon na apo. May problema talaga sa test report. Hindi ka rin ba naniniwala sa akin? Lolo, tingnan mo siya. Wala siyang pakialam sa posisyon bilang ampon na apo. Gusto niyang maging pinuno ng pamilya. Kapag nakapasok na siya sa pamilyang Prescott at nabuhay ng mas mahaba kaysa sayo, ang apelyidong Prescott ay magiging Cooper. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw. Lolo, ayos ka lang ba? Tumawag ng doktor, bilisan. Ay, tingnan ninyo. Nagalit na naman si Lolo dahil sa dalawang manloloko. Guwardiya, hulihin sila. Kung may mangyari man kay Lolo, sila ang dalawa ang magiging mamamatay tao. Tumahimik ka. Hirap huminga si Lolo. Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Isa pang salita. Sasampalin kita hanggang matanggal ang mukha mo. At mapipilitan kang pumunta sa ospital. Kasama si Lolo. Ginoong Prescott, Ginoong Theo, ano ang gagawin natin ngayon? Lolo, dadalhin na kita sa ospital. Sandali! May paraan ako. Tingnan ninyo. Pinapatay ng batang to si Lolo. Ano ito? Riley, ano ang ginagawa mo? Tatay, ito ang mga hakbang ko sa Pangunang Lunas. Ano ang alam ng isang batang tulad mo tungkol sa mga hakbang sa pangunang lunas? Sa tingin ko, malinaw na gusto mong patayin si Lolo. Umalis ka rito ngayon din. Eksakto. Umalis ka. Lumayas ka! Umalis ka. Hayaan mo siyang gawin iyon. Riley, nagtiwala ako sa iyo. Riley, ang iyong pamamaraan ba ay lehitimo? Kahit na wala tayong kinita, hindi natin maaaring hayaang mamatay ang isang tao. Nanay, ano ang sinasabi mo? Ang mga sintomas ni Lolo ay respiratory alkalosis. Ilagay ang plastic bag at ang paghinga nito ay makakatulong. Lolo, kumusta ang pakiramdam mo? Namanhid pa rin ba ang mga kamay mo? Riley. Salamat sa pagligtas kay Lolo. Oh. Halika rito. Ayos na ako ngayon. Lahat ito ay salamat sa iyo. Napakabait na bata. Paano ka hindi isa sa pamilya Prescott? Lolo, nakita mo rin iyon. Napakatalino ni Riley. Sabi niya peke ang report, kaya tayo dapat mag-reconsider. Tama. Salamat sa Diyos. Ang 2 milyon ay akin pa rin. Paano ito nangyari? Lolo, ang report mula sa Cloud Sea Center, hindi maaaring mali. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumawag at magtanong. Oo, tawagan mo sila. Tawagan mo sila. Dahil maraming tao rito, mas mabuting kumpirmahin na yun. Theo, tawagan ang testing center. Lolo, malaking bagay ito. Kapag ako ay libre, personal kong dadalhin si Riley para magpa-check up. Theo, patuloy kang nagpapalusot. Natatakot ka ba? Oo. Natatakot ka, di ba? Theo, tawagan mo sila ngayon. Ang numerong tinawagan mo ay abala ngayon. Lolo, walang sumasagot. Ano ba nangyayari ngayon? Hindi sumasagot si Mr. Prescott. Director, dapat na lang tayong mag-impake ng ating mga gamit. Pwede kang umuwi at magbukas ng klinika at ako ay babalik sa Chicago para magtinda ng pansit. Tumahimik ka. Hindi na ako maghihintay. Kailangan kong kunin ang ulat na ito at personal itong ihatid kay Mr. Prescott. Tayo na. Bilisan mo. Lolo,
Hindi mo kailangang mag-abala. Tinawagan ko na ang asawa ni Hazel sa probinsya. Kapag dumating siya, malulutas natin ang kasong ito. Tama. Kapag dumating siya, malalaman natin ang lahat. Si Brian ba ang ibig mong sabihin? Eksakto, kapag nandito na siya, makikita ko kung paano ka pa magpapanggap. Tapos na. Kung mahahanap tayo ng hayop na iyon, kami ni Riley ay siguradong kukunin uli. Ano ang dapat kong gawin? Ma, ito ang huling bagay na iniwan mo sa akin. Kung ako ay mananatili o aalis, mabubuhay o mamamatay, nakasalalay sa pagbasa na ito. Pagkuha ng kastanyas mula sa apoy, ano ang ibig sabihin noon? Lolo, tingnan mo siya! Ang malayang malaya! Malinaw na alam niyang nalantad na ang sikreto at naguguluhan na siya. Mukhang hindi pala anak ng pamilyang Prescott si Riley. Hindi. Magkakagulo kung matagal pa tayong manatili. Riley, umalis na tayo. Ganoon ba siya kabilis makita ang kanyang asawa? Mommy, hindi tayo pwedeng tumakas. Sa ngayon, si Daddy lang ang makakaprotekta sa atin. Kung tutulungan natin si Daddy malampasan ito, tiyak na ipagtatanggol niya tayo. Tama. Bilang isang inang nag-iisa at anak, mahuhuli pa rin tayo kahit tumakbo. Mas mabuti pang kumapit sa ating sandigan. Lolo, Lolo, sinusumpa ko. Tunay na mag-asawa kami ni Theo. Talaga. Nagawa na naming maghalikan. Ganito na kalaki ang bata. Paano magiging peke yon? Tama, Lolo. Kamukhang kamukha ni Riley ang itsura ko noong bata ako. Oo nga, talagang kamukha niya. Eksaktong-eksakto. Ang itsura niya noong bata ka. Paano mo ipapaliwanag ang litratong yon? Huwag mong sabihing nagpunta pa si Theo sa isang liblib na probinsya para hanapin ka at iniwan ang kanyang binhi sa'yo? Bakit hindi posible yon? Sa dilim, lugar pa ba ang iniisip mo kung may kondisyon? Pakiusap, tulungan mo ako. Kaya ba siya ang babaeng sa mga panaginip ko? Hazel, ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ba? Amo, nag-aarte lang ako. Huwag mong personalin. Batay sa sinabi niya kanina, ang asawa niya ay isang gago na ginamit lang at iniwan. Teka, baka naman. Hindi siya iyon? Kahit ano pa man, ang larawang ito ay patunay. Isang probinsyana, malaki ang tiyan sa isang lugar na ganyan. Nag-anak ng bata, paano ito maaaring maging isang Prescott? Mabuting punto. Ang babae sa larawang ito ay malinaw na isang probinsyana lang. Probinsyana ay probinsyana. Kahit sa mga damit na iyon, hindi niya maitatago ang mga bakas ng kahirapan sa kanya. Ma'am, kung isang larawan ay maaaring maging ebidensya, meron din akong isa dito. Ay, hindi ko alam ikakasal ka na pala. Ano ito? Patayin mo na iyan. Ito peke ang larawang ito. Huwag kang maniwala sa kanya. Patayin mo iyan ngayon din. Ma'am, sinasabi mong peke ang sa akin. Meron ka bang patunay? Patunay? Sino itong lalaki? Hindi ko nga siya kilala. Kaya paano ako makakahanap ng patunay? Eksakto, ang larawang ito ay talagang peke. Pero dahil hindi mo mapatunayan na peke ang larawang ito, hindi mo rin mapatutunayan na totoo ang larawan ni Mommy. Tama ba ako? Tama si Riley. Kalokohan lang iyan. Anong lakas ng loob mong gumamit ng pekeng larawan para ipahamak ako? Ako. Riley. Sinong nagsabing walang daddy si Riley? Ako ang daddy ni Riley. Theo, anong klaseng gayuma ba ang ibinigay niya sa'yo? Para pumayag ka na mag-alaga ng anak ng isang probinsyana? Tama na. Nakakakahiya ang ginagawa mo. Lolo, ginagawa namin ito para sa ikabubuti ng pamilyang Prescott. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Hindi siya dugo ng mga Prescott. Kahit hindi siya, siya ang nagligtas sa buhay ko. Kung may mangahas na mga piulit kay Riley, lumayas sa pamilyang Prescott. Lolo, huwag po kayong magalit. Kailangan ninyong manatiling malusog. Si, alam kong ikaw ay mabuting bata. Pero alam ko rin na hindi ka dugo ng mga Prescott.
Ilang taon nang walang babae ang batang yon. Paano biglang lalabas ang isang bata? Kasalanan niya. Siya ang nagpahirap sa iyo at sa nanay mo. Mula ngayon, lalo kong tutubusin ang lahat para sa inyong dalawa. Ang handaan ngayong araw ay tapos na dito. Lolo, ingatan po ninyo ang sarili ninyo. Manatiling malusog at mabuhay ng matagal. Sige, mabait na bata. Lolo, Tumigil ka na. Kung hindi dahil sa'yo, gago. Hindi sana naging katatawanan ang mga Prescott. Nandito na tayo sa wakas. Riley, Tarna, Hazel, huwag kang magmadali. Ang asawa mong probinsyano ay malapit nang dumating. Kung aalis ka ngayon, kanino siya magtatanong pagdating niya? ano ba talaga ang gusto mo? Tinutulungan lang kita sa pagtatagpo ninyo. Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang magiging ama ng isang walang utang na loob na batang ito. Masamang tao siya. Hindi siya ang tatay ko. Makinig kayong lahat. Sa murang edad pa lang, ayaw nang kilalanin ang sariling ama. Talagang isang walang utang na loob. Bantayan mo ang iyong bibig. Mali ba ako, Hazel? Akala mo ba ang paghawak sa batang ito ay magpapahintulot sa iyong makapangapit sa pamilyang Prescott at magpanggap na may bahay ng bahay? Theo, kumalma ka. Probinsyana lang siya. Isang sinungaling at manloloko. Wala siya sa antas mo. Eksakto. Mababa ang kalidad niya kaysa sa iyo. Probinsyana lang. Isang taga-probinsya. Hindi naman talaga pakakasalan ni Mr. Prescott, di ba? Kakatawanan lang siya. Imposible. Ang mga taong katulad nila ay hindi karapat-dapat magkinis ng sapatos ko. Paano siya makakasabay kay Mr. Prescott? Matandang Mr. Prescott. Tamang-tama ang dating. Galing ka sa testing lab, di ba? Sabi nitong batang ito. Peke ang report. Dahil nandito ka na, ulitin mo ang pagsusuri sa harap nila. Tingnan natin kung paano sila magsisinungaling. Mayroon ngang problema sa report. Nagkamali sa pagpapadala ng nakaraang report. Ito ang tunay. Ang tamang resulta ng pagsusuri. Bilis. Patingin ng report. Bilis. Kailan ba matatapos ito? Kahit totoo ang report na ito, si Riley ay hindi isang Prescott. Riley, matalino ka. May iba pa bang paraan? Wala na akong maisip. Isa na lang ang natitirang gawin. Tumakas na tayo. Hazel, nasaan siya? Lumabas ka riyan. Wala na tayo. Dumating pa ang dalawang probinsyano. Aba, Hazel, alam ko nang nandito ka. Binayaran kita ng malaki. Tarna, sumama ka sa akin, pauwi. Panaginip lang yan. Hanapin mo yung kumuha ng pera mo. Wala akong kinuha. Ha? Ang lakas ng loob mong sumagot? Maniwala ka, papatayin kita. tama na. Ito ang tahanan ng mga Prescott. Hindi ito lugar para magingay. Umalis kayo. Anong karapatan mong paalisin ako? Ako ang tita ni Hazel. Dumating ako rito para sa kanya. Lolo, Theo, kung nandito na sila, bakit hindi natin sila pakinggan? Magsalita ka. Ano ang nangyayari? Ano pa bang sasabihin? Asawa ko si Hazel. Uuwi na ako kasama ang asawa ko. Bakit mo ako pinipigilan? Si Hazel ang asawa mo. Ang batang ito. Ay siguradong dugot laman ko. Inianak siya ng asawa ko. Kung hindi akin ito, maaari bang sayo? Ginoong Master, hindi mo alam. Walang modo ang babaeng ito. Nagbuntis siya ng hindi kasal. Napagkasunduan namin noon, magkakasal kami pagkapanganak. Pero sa huli, tumakas siya kasama ang bata. Tumigil ka sa pagdaldal. Hindi ba't gusto mo lang ang 30,000 halaga ng kasal para ipagbili ako? Hindi sa kanya ang batang ito. At hindi ako sasama sa inyo. Sabi mo hindi siya ang ama? Kaya bakit hindi mo sabihin? Sino ang nakabuntis sa'yo ng hindi kasal? Kahit sino ay mas mabuti kaysa sa kanya. Mas gwapo ang ama kaysa sa kanya. Lolo, pakinggan mo ito. Hindi niya nga alam kung sino ang ama. Si Riley ay siguradong hindi isang Prescott. Yamang si Riley ay hindi anak ng mga Prescott. Kaya hindi na kailangan tingnan pa ang ulat na ito. Ngayong malinaw na ang lahat. Kayong dalawa, alisin niyo siya ngayon din. Huwag nang makasagabal pa kay Lolo. Hazel, hindi ka makakatakas ngayon. Siya lang ang nagpalaki sa bata. Hindi ko akalain na napakarami niyang hirap sa probinsya. Huwag kang mag-alala, basta't ayaw mo. Hindi ko hahayaan na dalhin ka nila. Malinaw na, nalantad na ang ating negosyo. Bakit niya pa rin ako ipinagtatanggol?
Ang mga bossing sa syudad, ang kakaiba ng hilig. Ano? Nililigawan mo ba ang asawa ko? Hoy, hindi pwede ito. Ang pamangkin ko, sa pamilya Ellis na talaga, nagkaanak na nga sila. Sa liwanag ng araw, hindi mo ba sasabihin na mga agaw ka ng babae? Sino ang nagsabing anak ko si Brian? Nakakasuka ang itsura niya, mukhang baboy. Ang anak ko ay matalino at kaakit-akit. Wala talaga siyang kinalaman sa kanya. Hazel, huwag kang magmalaki. Buntis ka na noon nang hindi kasal. Swerte mo nga, gusto pa kita. Tinanggap ng pamilya mo ang dote ko, kaya dapat kang pakasalan ako. Kung hahawakan mo siya, hindi kita palalampasin. Gagalaw ka ba ngayon? Sabihin ko sa'yo, ang paghahanap sa asawa ko, karapatan ko yan. Ikaw ay isang dayuhan. Anong karapatan mo para makialam sa usapin ng pamilya Ellis? Tama. Kahit ang Diyos mismo ang bumaba, tama pa rin kami. Ikaw, Ay! Walang katarungan! Inaapi kami ng malaking tao, mga probinsyano. Hindi lang nangaagaw ng asawa, nananakit pa. Mga tao, halina't humusga kayo. Oo, tama. Eksakto. Inaapi nila kami. Tama. Asawa ko siya. May magpaliwanag nga sa kanila. Nakakahiya ito. Bilisan nyo. Tulungan nyo silang tumayo. Naku. Asawa ko siya. Tio, kung malalaman ng ganito, isang eskandalo. Bakit hindi mo nalang hayaan silang kunin siya? akin si Hazel. Walang sino mang makakaagaw sa kanya. Tama, hindi na si nanay babalik sa inyo. Kung hindi mo siya pakakawalan, hindi kami aalis. Tsaka may pagkain at inuman naman dito. Hindi ako magugutom. Kung susubukan mong paalisin ako, tatawag ako sa istasyon ng TV. Ipapakita ko sa kanilang lahat kung paano mo inaapi ang mga ordinaryong tao tulad namin. Akala mo ba talaga, ang pamilya Prescott ay walang magagawa sa iyo? Ay, ako nang bahala dito. Sa pagharap sa mga hamak na ito, ang mga paraan mo sa lungsod ay hindi gagana. Ayaw mo talagang umalis. Ano? Sige, huwag mo na akong sisihin. Ikaw, malandi kang babaeng hamak. Hazel, nababaliw ka na. Nababaliw ka na. Batang salbahe ka. Muisit! Kayong dalawang walang hiya at basura. Kinuha ninyo ang mga bukid at lupa ng mga magulang ko. Gusto mo pa akong ipakasal para sa dote? Ang tanda-tanda at kulubot mo na. Pwede ka nang maging tatay ko. At gusto mo pa rin akong pakasalan? Tumingin ka nga sa salamin. Akala mo talaga ang galing-galing mo. Nanay, ang galing-galing mo! May dala ako para sa'yo. Nanay, para sa'yo ito. Salamat, Riley. Walang hiya. Bastos. Iyan ay para sa pagiging masyadong ganid. Iyan ay para sa pagiging mga bully. Anong ginagawa mo? Malandi kang maliit na babae. Tumigil ka. Putang ina mo. Batang pasaway ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay pag uwi natin. Siya. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Kung ikaw ang papatay sa akin o ako ang papatay sa iyo. Mommy, gamitin mo ito. Riley, hindi natin pwedeng gawin iyon. Iyon ay ilegal. Hindi natin pwedeng gawin ang mga bagay na ganyan. Pero, Hazel, anong ginagawa mo? Gusto mo ba kaming patayin? natatakot ka na ngayon? Kanina pa ang tapang mo. Kung maglakas loob kang bumalik dito at gawin ito ulit, ito ang mangyayari. Ano? Medyo nakakatakot, di ba? Mrs. Prescott, ang galing mo. Akala ko wala siyang ganyang cute na side. Kung makakapagpatuloy siya bilang Mrs. Prescott, ang bahay na ito baka maging mas interesante. Anong gagawin natin ngayon? May kumakampanya na ngayon para sa babaeng ito. At ang agresibo niya. Sa tingin ko, hindi na natin siya madadala. Baka dapat umalis na lang tayo.
Tara na, tara na. Tingnan mo ang lugar na ito. Mayaman ang pamilya nila dahil hindi natin siya madadala. Kailangan nating kunin ang lahat ng pera nila. Ginoong Prescott, kung gusto mong umalis ako, sige. Asawa ko si Hazel at itong batang ito ay tunay na Ellis. Kung gusto mong panatilihin sila, 3 milyon. Ipagbibili ko sa iyo silang dalawa. Ay. Huwag mo akong kalimutan. Kasama ko sila at libreng kumain sa lahat ng mga taon. Nagastos ako ng hindi bababasa, 200,000. Ang perang iyon dapat ibalik sa akin. Ang laro ninyo ay napakahalata. Kaya nandito kayong dalawa para magpa-blackmail. Oy, putang ina mo. Ikaw ang unang umatras. Humingi lang kami ng konting kompensasyon. Eksakto. Kung hindi kayo magbabayad, dito kami pupunta araw-araw para magkagulo. Ipapaalam namin sa buong lungsod kung paano ang pamilyang Prescott ay napakawalang hiya. Nagnanakaw ng asawa at anak ng iba. Nagsisinungaling ka. Hindi naman anak mo si Riley. Magising ka. Paano hindi akin yan? Ikaw ang walang hiya noon. Sa kalagitnaan ng gabi, ginayuma mo ako sa bukid at doon nating nakuha ang batang ito. Pumayag lang akong pakasalan ka dahil naawa ako sa kanya. Pero ngayon, nakakita ka ng mayamang lalaki at gusto mong magkunwari na hindi ito nangyari? Hindi ko inakalang isang mukhang dalisay ay kayang gumawa ng ganoon. Sa huli, probinsyana lang siya. Walang klaseng tao. Sinungaling ka! Hindi ganun ang nanay ko! Gago kang bata ka. Ako ang tatay mo. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, papatayin kita. Tigilan mo yan. Paano mo nagawa na sakta ng isang bata? Dinidisiplina ko lang ang sarili kong anak. Anong pakialam mo? Kung gusto mong makialam, sige, ipakita mo ang pera. Dahil lang sinabi mong anak mo siya, hindi ibig sabihin totoo. Kung sabihin kong nanay mo ako, bakit hindi ka lumuhod at tawagin akong nanay? Ikaw, Ibalik mo sa akin si Riley. huwag kang lalapit. Huwag kang magpadalos-dalos. Teo, ibigay mo sa kanila ang pera. Siya? Huwag mong ibigay sa kanya. Hindi nila anak si Riley. Wala siyang kinalaman sa kanya. Anong ibig mong sabihin walang kinalaman sa akin? Kinuhanan mo ako ng pambayad sa kasal, kaya akin ka. Si Savannah ang kumuha ng pera mo. Bakit ako ang inaabala mo? Pakasalan mo siya. Ikaw, Sige, wala ngang pera? Kukunin ko na ang anak. Sino ba? Sasama ka sa akin. Ibalik mo sa akin si Riley. Huwag kang lalapit. umalis ka. Dahil ayaw mong magbayad. Ang anak mo ang magbabayad ng utang. Ayaw kong sumama sa kanya! Lolo, sagipin mo ako! Huwag kang gagalaw. Bakit pamilyar na pamilyar ang itsura ng birthmark na ito? Tumigil ka diyan. Ang birthmark. Magkamukha talaga. Patingin nga. Ano yan sa braso ni Riley? Ito. Ano kaya ang nasa braso ng bata? Siya ay isang Ellis. Anong pakialam mo? Hindi kita tatay. Maaaring salbahe ang tatay ko, pero hindi siya katulad mo. Isa ka lang marumi, mabahong matandang binata. Gago kang bata ka. Inaano mo ang tatay mo? Pakawalan mo si Riley. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis sa Prescott Estate. Guwardiya. Opo, Ginoo. Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalapit. Sige, gusto mong pakawalan ko siya? 50 milyon. Walang pera, walang bata. Nanghahamon ka sa akin? Hindi naman po, Mr. Prescott. Nakikipagnegosasyon lang po ako. Iminumungkahi kong ihanda mo agad ang pera. Medyo mainitin ang ulo ko. Kapag napagod ako sa paghihinta labas sa batang gago na ito. Sige, dahan-dahan. Ako ay sumasang-ayon sa mga kondisyon mo. Lolo, kumalma ka po. Ang batang ito ay hindi isang Prescott. Bakit mag-aaksaya ng 50 milyon para sa isang kumpletong estranghero? Maaring anak ni Theo. Sandali, anong nangyayari? Imposible yan. Hindi pwede. Lolo, alam kong desperado ka na para magkaroon ng anak, pero hindi mo pwedeng basta angkinin ang kahit sinong apo sa tuhod. Sinabi na ni Brian na Hindi anak ni Brian, si Riley. Noon, pinilit niya akong magpakasal para makatakas sa dalawang ito. Ako ay nagbuntis nang hindi sinasadya ng batang ito. Hazel, ang tunay na ama ng bata ay nasa pintuan na. Pero ayaw mo pa ring aminin. Para makapag-asawa sa pamilyang Prescott. Ang galing mo talagang magpanggap. Tumahimik ka. Ayokong marinig ang kalokohang ito.
Nasaan ang pera? Magbabayad kami. Steward, ihanda mo ang tseke. Opo, Ginoo. Lolo, nawala na sa isip mo. 50 milyon para sa isang anak sa labas. Ibibigay mo lang ng ganon? Lumabas na ang paternity report. Bakit hindi mo ito paniwalaan? Ibigay mo sa akin ang report. Lolo, kailangan mong tingnan mabuti. Hindi mo pwedeng payagang ang babaeng galing sa kung saan ay pumasok sa ating tahanan. Si Hazel ay may malinis na puso. Hindi siya magsisinungaling. Siguro, si Riley nga ay anak ni Theo. Isang pirasong papel lang ito. Ano ang makikita mo? Magiging pera ba ito? Eksakto. 50 milyon para sa isang bata. Bilisan mo? Tama. Hindi pa ako nakakita ng mayayaman na tulad ninyo. Kakaiba ang panlasa ninyo. Nagmamadali kayong magpalaki ng anak ng iba. Kung kumalat ang balita, magiging isang malaking eskandalo. Ano ang problema sa mga Prescott? Ano to? Anong nakasulat diyan? Ano ba tong kalokohan to? Hindi ko mabasa. Bilis. Ihanda na ang pera. Diretsuhin mo na. Siya, kunin mo na ang tseke. Opo, Ginoo. Matandang Ginoong Prescott. Ang tsekeng 50 million ay handa na. Ibigay mo sa kanila. Ibigay mo. Riley, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Talagang mapagbigay si Ginoong Prescott. Mas mabuti pang tulungan mo ako na palakihin ng maayos ang anak ko. Baka paglaki niya, ako pa ang dalhin niya sa pamilya Prescott para magsaya. Tama. Ngayon ko lang nakita ang taong ganito ka-eager na magpalaki ng anak ng iba. Ang pamilya Prescott ay tunay na mga santo. Tumahimik ka. Lolo. Lolo. Ano na? Riley, halika rito. Lolo sa tuhod. Anong sinabi mo? Lolo. Anak ka ng demonyo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lolo? Pinapalayas ka niya. Guwardiya, kunin niyo itong 2 manloloko at itapon sa labas. Itapon niyo sila. Riley. Riley, Lolo. ang ulat. Ang ulat. Kunin mo ang ulat. Opo, Ginoo. Ibigay mo sa akin. Eto. Heto na. Lolo. Talagang dugo at laman siya ng pamilyang Prescott. Lolo, ngayon, malinaw na ba ang nakikita mo? Isang batang probinsyano lang siya. Hindi siya Prescott talaga. 50 milyon ang ginastos para lang bilhin ang isang bata. Sa tingin ko, itong matandang ito ay nabuwang na. Basta't makuha natin ang pera. Mabuti na rin, yung malas na yon na isama ng pinalayas. Mamaya, kukunin natin si Hazel pabalik sa probinsya. Mamayang gabi, ipapadala namin siya sa kwarto mo. Walang-wala siya at may anak pa. Ngayong pinalayas na siya, tiyak na maghihirap ang buhay niya. Bakit siya aalis? Nakuha na natin ang pera ngayon. Itong matandang gago ay loko? Binato sa mukha niya ang DNA report. Bakit naiisip pa rin niya yung bata? Lolo, nakita mo ang resulta ng DNA. Ang batang yun at ang pamilyang Prescott ay walang kaugnayan talaga. Tingnan mo kung gaano kagalit. Kung tatanungin mo ako, yung 2 yun ang mga malas ng pamilyang Prescott. Nandito lang sila para magdala ng kamalasan sa'yo. Bakit mo ako sinuntok? Para yun sa'yo. Kayong 2 ang tunay na mga malas ng pamilyang Prescott. Lolo, hindi mo pwedeng basta-basta ilabas ang galit mo sa amin dahil lang sinabi namin sa iyo ang balitang ito. Tama, Lolo. Siguradong hindi mo talagang gustong ibigay ang ari-arian sa isang dayuhan, di ba? Kalokohan. Ako. Riley,
Riley, apo ko siya. Lolo, nandito ang kanyang ama. Ano ang pinagsasabi mo? Eksakto. Lolo, kayo ba ay? Napakagalit na nawala ng isip mo? Umalis ka. Mas mabuti pa pag-isipan mo itong mabuti. Lolo, bakit mo ako sinuntok? Kung hindi mo ito nakita ng malinaw, babasahin ko ito para sa iyo. Ito, Griffin, nabasa na ito. Kumpirmado bilang ang tunay na ama. Ito, paano ito nangyari? Paano napunta si Theo sa ang probinsyanong iyon? Sandali. Rockridge? Bakit ito pamilyar ang tunog? Maari bang ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas? Nang nilagyan ko ng droga ang inumin niya? Nilagyan ng droga ang inumin niya. Ikaw ay nagpaplano laban sa pamilyang Prescott simula pa noon. Hindi, Lolo. Gusto ko lang magkaroon ng relasyon sa kanya. Hindi ko ginawa. Umalis ka. Guardia, Napakasama. Lolo, ito ay Madeline. Sinabi ni Madeline na ang batang iyon may kahina-hinalang pinagmulan. Kaya nga ako ay nag-aalala lang para sa ang lahi ng pamilyang Prescott. Lolo, Griffin, huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Lumabas ka. Lolo? ako. Lolo! Sumakay ka sa bisikleta mo. Brian, may kakaiba. Pero nakuha na natin ang pera. Siguro dapat na lang tayong umalis dito. Sige, okay. Tara na, tara na. Tumigil ka diyan. Hindi ganoon kadaling. Umalis sa pinto ng pamilya Prescott. Ginoong Prescott, may kasunduan tayo. 50 milyon para sa bata. Hindi mo naman iniisip na kukunin mo ulit ang pera, di ba? Eksakto. Isa kang kilalang tao sa lungsod na ito. Hindi ka pwedeng bumalik sa sinabi mo. Tumahimik ka. Kayong dalawa ay nagsasabi ng kalokohan. Dinudungisan ang pangalan ng Prescott. At naninirang puri sa lahi ng Prescott. At gusto nyo pa ang pera namin? Mga guwardiya. Teka, pakiusap, huwag. Sinasabi ko ang totoo. Ang bata ay talagang anak sa labas. Siya, habang wala siya, nagbuntis siya sa isang lihim na kasintahan. Hindi rin ako nagsisinungaling. Asawa ko talaga siya. Binayaran ko siya. Matigas ang ulo. Tukan mo. Opo, Ginoo. Tigil. Ito ang cheque ko. 50 milyon. Hindi. Ang pera ko. Ang 50 milyon ko. Palayasin mo siya. Huwag mong hayaang dumihan niya ang lupain ng Prescott. Ginoo, Ayos ka lang ba? Kumusta naman si Riley at ang iba? huwag kayong mag-alala, Ginoo. Sina Ginoong Theo at Ginang Hazel ay kakaalis lang, pero si Ginoong Prescott ay agad na sumunod sa kanila. Talagang mahahanap niya sila. Mabuti, ha? Sabihin mo sa akin, ano ba ang iniisip ng batang yun? Si Riley ay malinaw na anak ng pamilyang Prescott. Pero ipinipilit niyang kumilos na parang may tinatago siya. Hindi ba't siya lang ay nagloloko sa akin? Ginoo? Sa totoo lang, sa tingin ko si Ginoong Prescott ay hindi ganap na nanloloko sa inyo. Ano ang ibig mong sabihin? Ay, hindi ba yan lagi ang kwento sa mga web drama na yon? May milyonaryong nagkaroon ng magulong gabi. Nag-iwan ng anak at walang kamalay-malay. Pagkalipas ng mga taon, bumalik ang Cinderella na buntis. At pagkatapos silang dalawa ay nagkita at umibigan. Kung ganon, mas alam mo pa to kaysa sa akin. Ang batang yun, nagloloko siya sa akin. Mamaya, guguluhin ko siya. Kumusta naman si Riley? Magaling. Wala tayong kinita
At ngayon, ang matandang binata ay alam kung nasaan tayo. Ma, bakit hindi ka ulit magbasa? Ang tansong barya na ito ay hindi maayos ang paggana mula nang dumating tayo rito. Ang lola mo sa langit, hindi naman tayo ipapahamak, diba? Ayon sa mga tala ko, sa tuwing sumusunod si Ma, sa gabay ng barya, nagkakaroon ng maswerteng pangyayari. Sige na Ma, subukan mo lang. Gubat sa silangan, hawakan ng sisidlan para iguhit ang dragon. Sabi, kung kukuha ako ng gamit sa tabi ng daan, makikilala ko ang aking itinakdang tagapagligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin na kailangan kong magwalis sa kalye? Mag-isa siya at pumunta siya sa lungsod kasama ang kanyang anak. Marami na siyang pinagdaanan at ngayon ay umabot na sa punto na kailangan na niyang magwalis sa kalye. Ang lalaking iyon ay hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. Hazel. Hazel, kung gusto mo, pwedeng manatili ka sa pamilya Prescott. Pero, nasira natin ang plano. Alam na ni Lolo at siguradong magagalit siya. Kapag bumalik tayo, hindi niya tayo palalampasin. Ako ang magpapaliwanag sa kanya. Sa totoo lang, ang ilang mga tao ay hindi karapat-dapat na paglaanan mo ng ganoon karaming sakripisyo. Kung gusto mo, pwedeng manatili ka sa pamilya Prescott. Anong mga tao? Ano ang pinagsasabi niyo, amo? Gets ko na. Sabi sa hula ni Lola, may pag-ibig sa hangin at may itinakdang tagapagligtas. Lahat ito ay dahil kay Daddy. Mommy, ang ibig sabihin ni Daddy ay ang mga masasamang tao na iyon ay tiyak na hindi pa kalayuan. Pwede tayong magtago muna sa bahay ni Daddy. Hindi nila tayo mahahanap, kaya sa huli ay uuwi na lang sila. May punto si Riley. Amo, pasensya na sa abala. Walang abala. Laging welcome kayo. Lolo, tungkol sa nangyari sa handaan, pasensya na kung nabigla kayo. Kasalanan ko ito at walang kinalaman dito sina Hazel o Riley. Bakit hindi ninyo hayaan silang magpatuloy na manatili sa pamilya Prescott? Tama na. Ayokong marinig iyan. Wala na ako. Galit na galit pa rin si Lolo Prescott. Siguro iniisip niya na masamang babae ako na nanloloko sa apo niya. Talagang palalayasin niya ako. Riley, aking napakagandang apo. Halika, yakapin mo ako. Lolo! Mabait na bata. Hazel, mula ngayon, maaari kang maging panatag sa pagsama sa pamilya Prescott. Lolo, hindi po kayo galit? Bakit ako magagalit? Nagkaroon lang ako ng napakatalinong apo. Napakasaya ko. Si Lolo ba ay nawala na sa sarili? Hindi ba niya nakita ang resulta ng DNA? Siguro. Ay mali ulit ang ulat. Dahil sinabi ni Lolo, maaari kang magpatuloy bilang Mrs. Prescott. Ang bayad na ipinangako ko sa'yo, ipapadala ko na sa'yo. Ang dalawang yon ay parang troso. Gusto kong makita kung gaano katagal bago ninyo makilala ang isa't isa. Ano ito? Nasaan na ang pajama ko? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Amo, nakita mo ba ang pajamas ko? Yung mga nasa rack, iyon na iyon. Ang sweatpants ko ay mas makapal ang tela kaysa dyan. Amo, ganito ba ang itsura ng pajamas dito sa syudad? Sira-sira na ang mga luma mo. Pinalitan ko na. Pero, regalo ito mula sa amo. Isusuot ko na lang. Amo, ang pajamas dito sa syudad ay talagang ibang klase. Saan galing ang mga pajamas na iyan? Teka, hindi ba't sinabi mong magpalit ako? Amo, nauntog ka ba? Dumudugo ang ilong mo. Tulungan kita. Pamilyar na pamilyar ang pakiramdam na ito. Pasensya na boss, hindi ko sinasadya. Nagdugo ka na naman,
Kukuha ako ng tuwalya para sa'yo. Huwag mo nang abalahin. Matulog ka na. Maliligo na ako. Ah, sige. Hazel, anong iniisip mo? Siya si Theo Prescott, ang pinakamayaman sa Seaside City. Mayroon siyang pera at mayroon siyang itsura. Isang probinsyana lang ako mula sa liblib na lugar. Paano ako makakasama sa kanya? Lolo, nasan si Papa? Shh! Oh, binata. Ang lakas ng apoy sa'yo. Nagsipon ka ba? Lolo, anong pinagsasabi mo? So, may naaalala ka na ba? Ano? Wala pa ring muwang. Tinatanong kita, may nararamdaman ka ba para kay Hazel? Isang espesyal na pakiramdam? Alam mo, parang pamilyar. Parang hindi mo mapigilang gustong lumapit sa kanya? Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa ko na si Hazel. Paano naman ako nagsasalita ng kalokohan? Sabihin ko sa iyo, ang pagkakaroon ng mga pakiramdam na yon ay magandang senyales. Kung gusto mo siya, kailangan mong suyuin siya. Oo, kung gusto mo siya, suyuin mo. Ay, Lolo, huwag mo nang isipin yan. Dalhin mo na lang si Riley sa kama. Kung gusto mo siya, kailangan mong suyuin siya. Wala ka bang talagang nararamdaman para sa akin? Bakit ang bigat ng mga dumbbells na ito? Boss, nakabalik na ako. Boss, nakasabit ako sa sale sa supermarket ngayon. Boss, sa pangangatawan mo, ano? Nagustuhan mo ba? Bagay na bagay ka sa pagtatrabaho sa bukid. Mukhang may tunay kang lakas. Bakit ka nakasweater habang nag-eehersisyo? Ano? Sa tingin mo, sobra ang suot ko? Hindi. Kanina lang, dumaan ako sa isang auction at naisip kong bagay sa'yo ang maliit na bagay na ito. Kinuha ko lang ito para sa'yo. Ang bait mo naman sa akin. Tinanggap mo ako. Ngayon naman, ay binilhan mo ako ng regalo. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Sing-sing? Ano? Hindi mo ba ito gusto? Ang sing-sing ay para sa taong minamahal mo. Hindi tama na itago ko ito. Ano ang ibig sabihin yan? Iniisip pa rin ba niya ang iba? Boss, salamat sa pagtanggap sa akin. Pero kapag tapos na ito, alis na. Ako kasama si Riley. Hindi ko matatanggap ang sing-sing na ito. At pagkatapos noon? Ano ang mga plano mo? Gusto kong isama si Riley para hanapin muna ang kanyang ama. Kapag nakita na namin siya, babalik kami sa baryo para mag-alaga ng baboy. Sa puso niya, ako ba ay talagang hindi mas mabuti kaysa sa gagong iyon? Anong klaseng salamang kang ginawa ng gagong iyon para sa kanya? Ang lalaking kayang baliwalain ang sariling laman at dugo sa loob ng 5 taon, ano ang sobrang galing sa kanya? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, paano ka pa rin nabibighani sa kanya? Kailangan mo ba talagang hanapin siya? Dahil mismo sa ginawa niya sa akin kaya kailangan kong hanapin siya. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang na mag-ayos ka. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Ikaw ang kailangang magising sa katotohanan. Simula pa lang, relasyon lang ng amo at empleyado yon. Tayo ay galing sa magkaibang mundo. Ang nakikita ko o ginagawa ko ay wala kang pakialam. Huwag mo na akong hanapin pa. Yan ba talaga ang iniisip mo? Oh,
Yan talaga ang iniisip ko. Salamat sa pag-ampon sa akin. Aalis na kami ni Riley. Riley, nandito na ang lolo mo. Hazel. Riley. Batang to, nasaan sila? Buong araw ko silang hindi nakita. Wala na sila. Saan sila pumunta? Dinala ni Hazel si Riley para hanapin ang tatay niya. Kalokohan. Ang tatay ni Riley ay ikaw. Lasing ka ba o ano? Lolo, sina Hazel at Riley ay mga artista lang na inupahan ko para paglaruan ka. Tapos na ang palabas? Kaya natural lang na umalis na sila. Ang tanga-tanga mo. Dilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Si Hazel, ang tunay mong asawa. Si Riley, ang tunay mong anak. Paano yon posible? Malinaw na may nararamdaman pa siya sa gagong yon. Tingnan mo mismo. Paano ito nangyari? Ako nga pala ang tatay ni Riley. Ang babae nung gabing yon ay talagang si Hazel. Lolo, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Akala ko naglalaro lang kayong dalawa. Parang isang negosyo, magpakasal sa estranghero o mabuntis ng hindi kilala. Di ba ganun ang palagi sa TV? Sino ba ang mag-aakala na napakatanga mo? Hayaan mo lang palang mawala ang asawa. At anak mo. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Hindi ko alam. Kahit pasaliksikin ko ang buong Seaside City, hahanapin ko sila. Elo? Ang tagal na at wala pa rin kahit anong balita. Lolo, pwedeng tumigil ka na sa paglalakad-lakad sa harap ko? Nasusuka na ako. Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Gago ka. Kung hindi ko sila mahanap at hindi sila bumalik, babaliin ko ang mga binti mo. Ano? Nahanap mo na ba sila? Nahanap ko na sila. Nasa probinsya sila, umupa sila ng lote at nagtayo ng babuyan. At saka, ang lupang iyon ay pag-aari ng Prescott Group. Para may parenta ito, kailangan pa rin ng approval mo. Kalimutan mo ang approval. Asawa ko siya. Sa kanya ang buong Prescott Group. Ihanda ang pinakamagagandang materyales at kagamitan para sa babuyan. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako doon ngayon. Lolo, nahanap ko na sila. Eh di umalis ka na. Heto, kainin mo. Kumain ka ng mabuti at lumakas para maganda ang presyo natin. Mommy, tapos na akong magbilang. Eksaktong 500 biik. Kapag pwede na silang ibenta, malaki ang kikitain natin. Mabait pala ang amo na ito. Ang dami niyang ipinadalang kagamitan. Malaking tipid iyon para sa atin. Mommy, mabait din naman si Daddy. Talaga bang hindi mo gusto si Daddy? Halatang halata namang bagay na bagay kayo ni Daddy? Malikot lang talaga si nanay noong bata pa. Paano ako makakasama sa pinakamayamang lalaki? At saka, nandito na tayo ngayon, nag-aalaga ng manok at baboy. Sarili lang natin ang inaasahan natin. Hindi ba't malaya tayo sa ganito? Huwag kang mag-alala, Nay. Sa pamamahala ko ng pera. Ang negosyo natin sa pag-aalaga ng baboy ay siguradong kikita. Sige, magtulungan tayo para gawing Cooper Farms napakasikat. Sige! Narinig ko ito ay malaking boss galing sa probinsya. Sobrang yaman niya. Sa isang bagsakan, 500 biik ang binili niya. Sigurado. Kung makakapagpasikat tayo sa kanya at magbigay siya ng trabaho sa atin, mas mabuti yun kaysa magsaka. Boss. 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 Nandyan po ba kayo?
Boss. Boss, nandyan po ba kayo? Mga taga rito po kami. Narinig po namin na nagbukas kayo ng babuyan dito, kaya dinayo po namin kayo. May dala pa kaming konting pasalubong. Boss, ito po ay maliit na tanda lamang ng aming pasasalamat. Huwag po sana ninyong maliitin. Savannah, Brian, huwag mong sabihin na naglakbay ka pa rito para lang magpanggap sa akin. Hazel, anong nangyayari? Anong ginagawa mo rito? Bakit naman hindi ako dapat narito? Ito ang aking pig farm. Kung wala ako rito, saan pa ako pupunta? Pig farm mo? Alam ng lahat sa bayan ang amo rito. Ay galing sa syudad. Malaking halaga ang binayad nila para sa lupang ito. At binili ng cash ang mga hayop. Mukha kang ang wala kang pera? Kaya mo ba yan? Ang nanay ko ang malaking amo galing sa lungsod. Siya ang umupa ng lupang ito. Ang kulit mo. Ipagmalaki mo pa ang nanay mo. Sigurado ako na ang peking pagkatao ninyo ay nalaman ng pamilyang Prescott. Tinaboy kayo at napilitang pumunta rito para maghanap ng trabaho. Sinasabi ko sa iyo, napunta ako rito para dalawin ang malaking tao dito. Dahil trabahador ka lang, maglingkod ka ng maayos sa akin. Kung hindi, irereklamo kita sa amo mo at tiyakin kong mawawala pa ang trabaho mong ito. Tama. Anong ginagawa mo diyan? Bigyan mo kami ng makakain. Maghapon kaming naglakad at gutom na kami. Hintay lang kayo rito. Ang dumi-dumi mong babae. Ngayong wala na ang pamilyang Prescott, wala siyang magagawa kundi paglingkuran kami ng buong sikap. Eksakto. Heto, kainin ninyo. Ano ba ito? Huwag mong subukang lokohin ako. Ang amo galing sa lungsod ang nag-iwan ng mga suplementong ito para sa amin. Napakamahal nito. Kung hindi ninyo ito ma-appreciate, ako na lang ang kukuha nito. Oy. Sinong nagsabing hindi ako kumakain? Ano tong kalat na to? Ang walang lasa. Siguro ang mga amo sa lungsod ay gusto lang ng pagkain na magaan at masustansya. May natira pa ba? Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Wala nang natira. Yung pagkain ng mga biik ay naibigay na sa'yo lahat. Anong ibig mong sabihin? Ito ba ay pagkain ng baboy? Oh, masarap naman ang pagkain ng baboy, di ba? Putang ina mo, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Matanda ka na at nagpapakatapang ka pa rin? Kainin mo yan. Anong problema mo? Anong amoy yan? Ang baho. Dumi ng baboy. Plano ko sanang gamitin yan sa mga pananim. Ay, ngayon, tingnan mo ito. Nasayang lang lahat sa'yo. Hazel, putang ina mo. Talagang magtuturo sa'yo ng leksyon ngayon. Brian, ano bang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Dahil tanga at ulila at balo ka lang, hindi ba pwede kong gawin ang gusto ko? Huwag niyo pong aapihin si mami ko. Labag sa batas ang manakit ng tao. Ay, batang pasaway. Akala mo nasa lungsod ka pa. Sasabihin ko sa'yo, dito sa liblib na lugar na ito, kahit si Bathala mismo, ay hindi ka mapoprotektahan ngayon. Ano? Takot ka na? Kung magmamakaawa ka ngayon, huli na ang lahat. Kung susunod ka lang sa akin, pababayaan na kita. Ano sa tingin mo? Pagtingin ko sa'yo, ang pangit mo, pero ang galing ng imahinasyon mo. Kung titingnan kita ng isa pang beses mamayang gabi, hindi na ako makakatulog. Putang ina mo, kahit gaano ako kapangit, asawa mo pa rin ako. Halika rito. Umalis ka! Huwag niyo kaming aapihin ni mami! Kung hindi, si daddy ko talaga ang magpapabayad sa inyo. Hindi mo naman talaga iniisip na si Mr. Prescott ang tatay mo, di ba? Isa siyang makapangyarihan at mayamang malaking tao.
Paano niya gugustuhin ang isang tulad mo? Batang pasaway. Kung gusto mo talaga ng tatay, kapag nagpakasal na ang nanay mo kay Brian, pwede mo na siyang tawaging tatay. Hazel, kung hindi dahil sa maganda mong mukha, hindi kita gagalawin. Maging matalino ka at sumunod ka na lang. Hayop ka. Kung gagawa ka pa ng isang hakbang, papatayin ko ang lahi mo. Asawa mo na ako. Anong problema kung hahalikan kita? Mahal, halika rito. Halikan mo ako. Ay. Hazel, baliw ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, ang aking babuyan ay isang malaking proyekto ng bayan. Kung magkakagulo ka pa, ire-report ko ito sa konseho ng bayan at ipapakulong kayong lahat. Brian, parang hindi siya nagsisinungaling. Siguro umalis na lang tayo. Hindi talaga tayo aalis. Hindi natin siya kayang harapin. Pero maraming iba ang kaya. Huwag mong kalimutan, si Miss Harrington at si Mr. Prescott. Sobrang galit sa kanya. Tama ka. Tatawagan ko sila ngayon din. Bakit hindi pa kayo umaalis? Hazel, huwag kang magyabang. Kapag dumating na si Miss Harrington at si Griffin, pinahiya mo sila sa handaan at pinutol mo ang kita nila. Ngayon, babagsak ka. Riley, malakas sina Madeline at Griffin. Kung talagang darating sila, hindi natin sila kayang talunin. Anong gagawin natin? Nanay, huwag kang mag-alala. Kahit dumating sila, may plano ako. Bigyan mo ako ng telepono mo. Oh. Ay, napakaganda pala ng pagkakaroon ng anak na matalino. Pero, hindi ko lang alam kung ano ang plano ni Riley. May backup ka at ako rin. Halo, Hazel. Tatay, sinasaktan ng masasamang tao si Mommy. Halika't iligtas mo kami. Naipadala ko na ang lokasyon sa'yo. Riley. Sia, ingatan mo si Mommy. Malapit na ako diyan. Hazel, Riley, hintayin niyo ako. Sige. Mommy, nakatawag na ako ng tulong. Magiging maayos tayo. Ikaw, talagang bata ka. Marunong ka palang tumawag ng karamay. Sabihin ko sa'yo, malapit na dito si Miss Harrington. Kahit si Bathala man, ay hindi ka maililigtas ngayon. Eksakto. Kapag naubos na ang galit nila, sa akin ka mapupunta. Kapag nangyari yon, ipaparanas ko sa iyo ang tunay na hirap. Riley, ang tinawagan mo ba ay mapagkakatiwalaan? Mommy, huwag kang mag-alala. Ang tinawagan ko ay ang pinakamalakas na tao sa mundo. Gusto kong makita kung gaano kalakas yon. Hazel, dito ka pala nagtatago. Oh, Miss Harrington, Mr. Prescott, narito na kayo. Nandyan yung putang yon. Hazel, akala ko ba kung saan ka nagtatago? Dito ka pala. Talaga naman, abala ako sa pag-aalaga ng baboy sa probinsya. Anong pakialam niyo doon? Kung hindi mo dinala itong anak sa labas at nagkunwari bilang Mrs. Prescott, paano kaya naging dahilan ng matandang yon na ipinagbawal ang pamilya Harrington? Ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya sa maraming tao. Kasalanan mo itong lahat. Halatang halata na ang test na iyon ay isang bagay na gusto mong gawin ng mag-isa. Sinaktan ninyo ang sarili ninyo sa inyong mga paa. Bakit ako ang sinisisi ninyo ngayon? Saan ang katwiran diyan? Sino ba ang aming sisisyen? Ikaw ang dapat na nagplano ng lahat ng ito. Isang babaeng taga-probinsya, hindi maaaring may kinalaman kay Theo. Madeline, tigilan mo ang pakikipag-usap sa kanya. Sa pagtingin sa kanya, malamang na pinatalsik na siya sa tahanan ng Prescott. Ngayon ay aayusin natin ang ating pagkakaalitan. Hulihin sila. Opo, ma'am. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hazel, sa simula, dapat ay napangasawa ko si Theo, naging may bahay ng Prescott, at tinamasa ang buhay marangya. Simula nang dumating ka, hindi na siya tumingin sa akin kahit minsan. Sabihin mo sa akin, hindi ba't kasalanan mo ito? Miss Harrington, pag-isipan mo itong mabuti. Bago ako dumating si G, Prescott ba ay tumingin sa iyo noon? Wala lang siyang magandang panlasa. Wala iyon sa akin. Sinasabi mo ba? Na hindi ako kagandahan tulad mo? Hindi. Ibig kong sabihin lahat ay may sariling gusto. Ikaw lang ay hindi kay G. Prescott ang tipo.
Tumahimik ka. Isa ka lang taga-bundok? Paano ka nangahas na mang-asar sa akin? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ako na tumawag sa tatay ko. Darating siya sa sandali. Gago, hindi naman si Theo ang pinag-uusapan mo, di ba? Tigilan mo na ang pagdadalang tao. Pinalayas ka na niya sa pamilyang Prescott. Bakit niya pa iintindihin kung mabubuhay ka o mamamatay? Hindi ako pinalayas ni Daddy. Nangako siya sa akin na darating siya. Bastos. Hindi mo naman talaga iniisip na yung pagtawag mo sa kanya ng daddy at pagpapanggap ay magpaparangal sa'yo, di ba? Sinasabi ko sa'yo, si Theo ay hindi na darating para sunduin ka. Madeline, anong ginagawa mo? Hazel, sinira mo ako. Ngayon, pupulbusin ko yang nakakasulasok na mukha at yang kahabag-habag na mag-ina sa ibabaw ng lupa. Tigil! Ginang, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Assistant Jared, hindi ba't assistant ka ni Theo? Anong ginagawa mo rito? Narito ako para sunduin ang Ginang at si Mr. Riley. Sunduin siya? Hindi ba't pinalayas siya sa pamilyang Prescott nang mabuko ang tunay niyang pagkatao? Huwag mong sabihin. Naiintindihan ko na. Sinabi lang nitong anak sa labas na darating ang daddy niya para sunduin siya. Assistant Jared, hindi naman ikaw yung tinutukoy niya. Di ba? Anong pinagsasabi mo? Si Ginang. Hazel, minamaliit kita. 1 minuto pa lang. Pinalayas ka ni Theo. Sumusunod ka na kay Assistant Jared. Ang bilis mo talagang humanap ng bagong lalaki. Binibining Harrington, pakibantayan ang iyong pananalita. Narito ako ayon sa utos ni Ginoong Prescott para protektahan si Ginang at si Ginoong Riley. Ang batang ito, tinatawag ka ng daddy. Tigilan mo ang pagpapanggap. Tama na. Hindi ko kayang galawin si Theo. Pero yung aso sa tabi niya, kaya ko. May tao diyan! Magtaas ka ng kamay! Dapat pag-isipan mo itong mabuti. Kapag may kahit isang galos sila, hindi ka pababayaan ni Ginoong Prescott kailanman. Alam ninyong lahat kung ano ang kaya ni Ginoong Prescott. Kumilos kayo! Mga walang kwenta! Hindi ba ako makapag-utos sa inyo? Ako ang sasagot kung may mangyari. Hindi ako naniniwala na para sa dalawang ito, maglalakas loob si Theo na galawin ako. Bitawan mo ako. Gago ka. Bitawan mo ako. Bakit hindi sumasagot si Hazel sa telepono? Sana walang nangyari. Nagtataka ako kung dumating na si Assistant Jared. Kumusta? Ang numerong iyong tinawagan ay hindi sumasagot. Pakisubukan muli mamaya. Tigil! Nasa telepono si Ginoong Prescott. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kausapin mo siya. Tumatawag si Theo. Nagbabalak lang sigurong lokohin ako. Sige na, tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling. Kumusta? Theo, Ako ito. Nasaan sina Hazel at Riley? ang galing mo namang magpanggap. Theo, si Griffin ito. Nasa akin ngayon sina Hazel at Riley. Pakinggan mo ito. Bastos ka. Pakawalan mo ako. Mas mabuti pa nga. Bastos ka. Hazel, binabalaan kita. Huwag mo silang galawin. Mr. Prescott, magpapaputok na sa kanila sina Griffin at Madeline. Magmadali ka at pumunta rito. Tumahimik ka. Akala mo ba ang paghahanap ng madaling tao para magpanggap na Theo ay magpapasindak sa amin? Griffin, binabalaan kita. Pakawalan mo sina Hazel at Riley. Kung hindi, papaputulin ko ang lahat ng pondo sa mga collateral branch. Nakakatawa. Pondo? Talaga? Ay, pakinggan mo itong tao para magpanggap bilang si Theo. Nag-research pa talaga siya. Theo, narito ako at naghihintay sa iyo para magbayaran tayo. Oy, Ngayon, oras na para tayo ay magbayaran. oy. Ano, yung gago si Griffin. Ang kapal ng mukha niya. Ipatawag ang mga tao. Ihanda ang sasakyan. Sa Rock Ridge. Opo. Kung maglakas loob silang. Hawakan kahit isang hibla ng buhok ng manugang kong babae. At ng minamahal kong apo.
Ako ang magtatapon ng basura. Gagawin kong lumaya siya sa pamilyang Prescott. Opo. Hazel, hindi ka makakatakas ngayon. Brian, hindi ba't sinabi mo na asawa mo siya? Nagkaroon pa nga kami ng handaan sa kasal noon. Asawa ko siya. Sayang lang at hindi namin naisakatuparan ang kasal bago siya tumakas. Oo? Nakakalungkot naman iyon. Kung gayon, dahil nahuli na natin siya, iyon na siya. Huwag ninyong aapihin ang nanay ko. Hindi naman sila kumuha ng marriage certificate. Hindi sila legal na mag-asawa. Tumahimik ka. Bahala na ang batas. Tinanggap ko ang bigay kaya mula sa pamilyang Ellis. Nagkaroon tayo ng handaan. Sa pamilyang Ellis na siya ngayon. Ikaw na batang to, anong alam mo? Brian, dahil iyon na siya ngayon, dapat mo nang tapusin ang dapat gawin. Siyempre, salamat sa pagtulong ninyo. Mahal, paano kung gawin natin ngayon ang dapat nating gawin noong gabi ng kasal? Aray! Ang kamay ko! Ang kamay ko! Bitawan mo! Ang kamay ko! Gagalawin mo ako? Isang talunan? Tumingin ka sa salamin. Hayop ka! Nababaliw ka na! Mang-aga ka sa akin? Ilang taon ka nang nakatira sa bahay namin. Palamunin lang. Anong masama sa pagkuha ng dote mo? Utang mo yan sa amin. Ikaw, ngayon din ang kasal mo. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Lahat ng pinaghirapan kong pera, ninakaw mo. Maaga namatay ang mga magulang ko. Inagaw mo ang lahat ng lupa at ari-arian namin. Walang hiya ka. Kasalanan ng mga magulang mong maagang namatay, kaya sila namatay ng maaga. Ang bahay at lupa na yon, nakatengka lang naman yon. Dapat sa akin yon. Huwag kang makatulog ng mahimbing mamaya. Baka balikan ka ng mga magulang ko. Ang kapal ng mukha mong magbalakid. Miss Harrington, Mr. Prescott, tingnan mo siya. Itong hayop na to, wala na siyang magagawa, ayaw pa ring sumuko. Bakit hindi na lang? Hatakin na lang natin siya. At tapusin na ang lahat? Tingnan natin kung magpapanggap pa siya. Mabuti! Kayong dalawa, hatakin niyo siya. Bitawan niyo ako. Sabi, Nanay! Nanay! Bitawan niyo ang nanay ko! Nanay! Huwag niyo pong saktan ang nanay ko! umalis ka dyan. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, ang yaman ng pamilyang Prescott ay akin na sana noon pa. Bitawan mo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Hazel, ito ang kapalit sa pag-akit mo kay Theo. Kung hindi mo ito malalampasan, huwag ka nang umasang makalabas. Ryan, susunod, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, Miss Harrington. Sisiguraduhin kong aalagaan siya hanggang sa siya'y masanay. Hazel, mag-enjoy ka. Isara ang pinto. Gusto mo? Ano? Takot ka na ba? Kung maglilingkod ka ng maayos sa akin, pakikitunguhan kitang mabuti. Takot? Isa ka lang namang matandang naghihingalo. Ano ang dapat kong katakutan? Pinipili mo ang mahirap na paraan. Ngayong araw, sisiguraduhin kong malaman mo ang kaya kong gawin. Hindi ko nakalaban ng lahat sa labas. Pero sa tingin mo, hindi ko kayang harapin ang isang manyakis na tulad mo ngayon? Ang ulo ko. Tumahimik ka. Kadiring pala ka. Akala mo mahihipo mo ako? Akala mo masisira mo ang buhay ko? Ipakikita ko sa iyo. Ipakikita ko sa iyo. Papatayin kita. Papatayin kita. Tigilan mo ako. Tatakas ka? Walang pag-asa. Tigil na. Tigil na. Pakiusap. Maawa ka sa akin. Tigilan mo ako. Ano? Huwag kang mag-alala, Miss Harrington. Medyo maingay sa loob. Ngayon, gusto kong makita kung paano magkakalakas ng loob si Hazel na harapin si Theo. Teka, bakit parang si Brian ang sumisigaw ng saklolo? Imposible yon. Kahit anong mangyari, kaya ba niyang talunin ang isang lalaki? Ay, sige na. Ako na ang mali. Sige na, maawa ka at pakawalan mo ako. Buksan mo ang pinto, ngayon din? Nababaliw na yung babaeng yun. Putang ina mo, ang tapang mo ah.
Patay ka sa akin. Ano naman kung sinuntok kita? Ilang taon mo na akong inaapi. Panahon na para gumanti ako. Mr. Prescott, walang respeto sa iyo ang babaeng ito. Hazel, isang probinsyana ka lang na pinalayas sa pamilyang Prescott. Akala mo ba darating si Theo para sa'yo? Hindi ko alam kung ililigtas niya ako. Pero alam ko na mas mabuti siya kaysa sayo sa lahat ng paraan. Paano ako hindi katulad niya? Guwapo siya, mabait, at tunay na may mabuting puso. Hindi tulad mo, nagagawin ang lahat para lang makuha ang yaman ng pamilya. Kaya pala si Lolo ayaw ipamana sa'yo ang ari-arian. Hazel, sa tingin ko hinahanap mo ang gulo. Griffin, tigilan mo. Papa, narito ka na. Theo, anong ginagawa mo dito? Maaari ba ang tao sa telepono? Ay ikaw talaga? Ako nga. Griffin, pakawalan mo siya. Bakit ko siya pakawalan? Kapag pakawalan ko siya, ikaw at ang matandang lalaki ay siguradong palalayas sa akin. Hindi ako tanga. Ano ang gusto mo? Gusto ko ang kalahati ng shares ng pamilya Prescott. Kapag nakuha ko ang shares, pakawalan ko siya agad. Wala kinalaman sa akin ng Theo. Bakit niya ibibigay sa iyo ang shares? Ganon ba? Sa tingin ko, gusto talaga ni Theo sa'yo. Theo, nagdesisyon ka ba? Huwag mo ibigay sa kanya. Bakit siya makukuha ang lahat ng gusto niya nang walang ginagawa, habang ako ay namumuhay ng masigasig, para lang maapi niya? Kaysa makita ang mga basurang tao, tulad niya na magtagumpay, mas gusto kong diretsong patayin mo ako. Noong nasa bansa siya, ganito ang buhay niya. Noon, siya lang mag-isa, dito namumuhay habang buntis. Diyos lang ang nakakaalam ng hirap niya. Theo, umalis ka. Iwan mo ako. Sa masamang sitwasyon, tanggapin ko lang ang paghampas nila. Wala akong maibubuga. Hintayin mo lang. Kapag hindi ko sila binayaran. At tapos na. Griffin, ibibigay ko sa iyo ang shares. Pakawalan mo lang ang Hazel. Huwag mo sa kanya ibigay. Napakalaking pera niyan. Ibinibigay mo lang sa kanya ng walang kapalit. Bakit mo ginagastos ng ganito ang pera mo? Theo, iyon ay kalahati ng mga share ng pamilyang Prescott. Kung ibibigay mo iyon kay Griffin, ang kinabukasan ng pamilyang Prescott ay nasa kanyang mga kamay na. Paano kung ganito? Ibigay mo na lang si Hazel sa kanya, tapos ang mga pamilyang Harrington at Prescott ay magkakaisa sa pamamagitan ng kasal. Mas mabuti yon, di ba? Tumabi ka. Griffin, pakawalan mo si Hazel. Papagawa ko agad ng kontrata ngayon din. Hindi pwede. Ang kalahati ng mga share ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kung ganoon kalaki ang pera mo, sa akin mo na lang ibigay. Promdi talaga ang promdi. Sa mga ari-arian ng pamilyang Prescott, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin. Pero hindi ko talaga alam na ganito ka pala niya kamahal, Hazel. Para dito, dapat kitang pasalamatan. Tungkol sa kontrata, huwag mo nang problemahin. Nagawa ko na ito. Tao, dalhin mo rito ang kontrata. Kapag pirmado ka na, ako'y magpapakawala sa kanya agad. Pirmahan mo, ngayon. Kapag nakuha niya ang perang ito, tiyak na hindi niya malilimutan ang malaking pabor na ginawa ko. Kapag nangyari iyon, ako na ang sugar mama. Huwag mong pirmahan! Ano pang hinihintay mo? Ang buhay niya ay nasa akin. Pirmahan mo! Kailangan kong tulungan si Daddy. Hindi ko pwedeng hayaan na manalo ang masasama. Sige, ngayon, pakawalan mo si Hazel. Ilabas mo! Hazel, ayos ka lang ba? Pasensya na, nahuli ako. Naghirap ka. Theo, wala ka bang utak sa loob ng ulo mo? Hazel, anong problema? Lahat ng perang yon, at ibinigay mo lang sa kanya ng walang kapalit? Huwag kang mag-alala. May pondo pa rin akong sarili. Ang aga-agang mo. Nag-aalala ka ba sa akin? Sinong nag-aalala sa'yo? Naiinis lang ako sa pera. Bukod pa riyan, wala tayong connection sa isa't isa. Bakit mo gagawin to para sa isang estranghero at magpapakahirap ka pa? Hindi, Hazel. Hindi ka estranghero. Yung gabing yon, 5 taon na ang nakalipas. Theo, panggap lang yon. Bakit mo sineryoso? Kung malaman ng matandang yon na
Para sa isang anak sa labas, ibinigay mo sa akin ang shares mo, maiinatake siya sa puso. Hindi anak sa labas ang anak ko. Sabihin mo yan ulit at gugulpihin ko ang bibig mo. Ikaw, Hazel, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Kapag nagkabisa na ang kontratang ito, palalayasin kita sa board of directors. Tapos kayong dalawa ay mananatili dito sa liblib na lugar na to at mag-alaga ng baboy habang buhay. G. Prescott, tungkol sa nangyari ngayon, malaking effort din ng tip ko ha. Pero tungkol sa pera, pwede bang... Sige, makukuha mo ang parte mo. Ayos, salamat G. Prescott. Ay, hindi. Salamat Tagapangulo Prescott. Nakakainis talagang makakita ng mga taong ganyan na nagyayabang sa maliit na panalo. Ayos lang, Hazel. Kahit ilipat ko sa kanya ang shares ko, ang natitirang pera ko ay sapat para buhayin kayong lahat habang buhay. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Sige, magtulungan na lang tayo para ang Cooper Farms ay tunay na yumabong. Oo nga pala. Nasaan si Riley? Hindi pwedeng puro lakas lang sa masasamang tao. Kailangan gamitin ang utak. Ang pinakamahusay na taktika sa negosyo ay madalas ang pinakasimpleng paraan. Gago ka! Kung tatawagin ko ang pangalan mo, matapang ka bang sumagot? Ang kontrata ko, ang yaman ko. Tapos na ang lahat. Anong ibinuhos mo dito? Ito ang maruming tubig. Ni minsan, hindi namin ito ginamit ni Mama para linisin ang kulungan ng baboy. Hayop ka. Papatayin kita. Sino ka ba? Hinahawakan mo ang anak ko? Naalala ko ang sinabi mo dati. Kung may lakas ba ako ng loob na patayin ka, tama ba? Griffin, pinabalaan kita. Bitawan mo sina Hazel at Riley. Kung hindi, papaputulin ko ang lahat ng pondo para sa mga pamilya ng sangay. Nakakatawa. Pondo? Pakinggan mo tong hayop na to. Para magpanggap bilang si Theo, nag-research pa talaga siya. Theo, nandito lang ako. Naghihintay para magbayad ka ng utang. Theo, alam kong nagkamali ako. Talagang hindi ko alam na ikaw pala yun. Huwag mong putulin ang pera ko. Paano na ako mabubuhay? Theo. Ang dapat mong hingan ng tawad ay hindi ako. Hazel. Ma'am, maging mabait ka naman at patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Magpakabait ka kay Theo. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit kita tutulungan? Ni hindi mo nga alam kung ano ang mali mong ginawa. Takot ka lang. Ang manakit ng tao ay hindi maaayos sa isang paghingi ng tawad. Wag! Theo, hindi talaga ako ang may kasalanan. Si Madeline. Lahat, ideya niya yon. Pinatulong niya ako para makipagsabwatan kay Brian para sirain ang reputasyon ni Hazel. Gusto niyang makuha ang posisyon bilang matriarch ng Prescott. Ako ang may ideya. Ano naman kung ganun? Isang walang kwentang probinsyana lang siya. Bakit siya ang nakakatabi mo? Ano nang kulang ko kumpara sa kanya? Hindi ko tatanggapin to. Gusto ko lang siyang sirain. Si Hazel ay isang puta lang. Tama na. Sinampal mo lang. Siya, diba? Ano kung ginawa ko? Ako ang magiging matrona ng pamilyang Prescott. Hahampasin ko siya kung kailan ko gusto. Jared, Opo, Ginoo. sampalin mo rin siya. Hanggang sa iyo ko niya ang ulo at humingi ng tawad. Opo, Ginoo. Anong lakas ng loob mong hampasin ako? Malinaw na siya ang nagnakaw ng pwesto ko. Tuloy lang. Tama na yan. Isang beses niya akong sinampal. 10 beses ko siyang sinampal pabalik. Patas na yon. Hindi ako yung tipo ng taong nagpapaapi. Jared,
Tawagan mo ang pulis. Dalhin niyo ang lahat ng taong ito. Gusto ko silang makulong. Opo, Ginoo. Hazel, Riley. Hazel, Riley, ayos lang ba kayo? Lolo, ayos lang kami. Lolo, anong ginagawa mo rito? Nandito ang mahal kong manugang. At apo, paano ako hindi pupunta? Hindi mo ba sinabi kay Lolo na peke lang kami ni Riley? Gaga, ano bang sinasabi mo? Totoo kayong dalawa, ikaw at si Hazel. Tingnan mo. Ano? Yung tamad na yun noon, ikaw pala? Nadroga ako noon. Di ako nakapag-isip ng maayos. Nang magising ako, wala ka na. Hazel, ikaw pala yung tamad, di ba? Nagmamadali lang akong umuwi sa farm. Hindi ko inakalang magkakasama tayo sa huli. Mukhang. Tadhana, talagang magkikita ulit tayo. Hazel, may anak na tayo ngayon. Hindi ka naman aatras, di ba? Pero ikaw ang pinakamayaman. At ako'y isang magbababoy lang. Hindi tayo bagay. Ano naman ang masama doon? Ikaw ang mag-aalaga ng baboy at ako ang magpapaaral sa iyo. Magkasama, aakuin natin ang Cooper Farms at gagawin itong alamat. Hindi ba't maganda yon? Mukhang maganda nga. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo. Boss Prescott. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo, Mrs. Prescott. Kaya pala si Daddy talaga ang tatay ko. Alam ko na, ang ganda ng pagkakabagay ni Mommy at Daddy, kaya pala sila talagang mag-asawa. Eksakto. Kahit ang bata nakita yon. Pero kayong dalawa, mga matatanda, pareho kayong walang malay. Sa huli, kami pa rin ni Riley ang pinakamatalino. Lolo, hindi ka rin banalin lang nung una? Anak ka ng gusto mo yan. Hazel, ngayong lahat ay hayagan na. Isama mo si Riley at lumipat kayo sa Prescott Manor kasama namin. Pero nagsisimula pa lang umasenso ang farm ko. Ano naman ang gagawin ko sa mga biik? Dito na lang ako titira at mag-aalaga ng baboy kasama mo. Oh, Ano? Paano naman yung yaman ng pamilya Prescott? Gago ka. Dati, para lang mamanahin mo ang negosyo, nagpanggap ka pa para lokohin ako. Ngayong nakita mo na ang asawa mo, iiwan mo na lang ang negosyo. Nandyan pa naman si Riley, di ba? Ang talino niya. Hindi magtatagal, kayanan niyang pamunuan ng Prescott Group. Yung mga gawain sa kumpanya, pwedeng asikasuhin online. Kailangan din ni Riley na nasa piling ni Mama. Kung wala sa inyong uuwi, hindi rin ako aalis. Dito na ako magre-retiro. At panonoorin ang paglaki ng apo ko. Magkakasama tayong pamilya magpakailanman. Sir, pahingi naman ng barya. Pahingi ng barya. Saan ka galing? Heto. Salamat, sir. Ay, Ikaw ang may kasalanan nito. Kailangan mo pang makialam sa pamilya Prescott. Tingnan mo tayo ngayon. Nawala na ang bahay at lupa. ikaw, bruha ka. Ikaw naman talaga. Ikaw ang may kasalanan. Kailangan mo pang maghangad ng dote at ipilit sa akin si Hazel. Kung hindi dahil sa'yo, paano tayo nakagalit sa pamilya Prescott? Salot ka. Huwag kang gumalaw. Mabait na bata. Si Riley ang nagtatrabaho at kumikita, at si Theo ang nagluluto para sa akin. Ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Theo, hindi mo pa mahuli ang manok. Ano ba naman yan? Panoorin mo ako. Ay, huwag. Hazel, buntis ka lang. Huwag kang bigla-biglang gumalaw. Okay lang. Kung hindi niya kaya ang ganitong konting galaw, hindi siya karapat-dapat maging anak ko. Mag-ingat ka, Hazel. Oh, nahuli ko. Inihaw na manok ang ulam natin mamayang gabi. Hawakan mo ito. Magluto ka na. Hazel, Riley. Halika, tingnan mo. Espesyal na pinagawa ni Lolo ang mga bestidang ito at damit pambata mula sa Paris. Kahit para sa sanggol sa tiyan mo, handa na ang lahat.
Halika, subukan mo. Lolo, dito sa probinsya, saan pa natin gagamitin yan? Ano naman ang problema sa probinsya? Ang manugang na babae ng pamilya Prescott at ang apo ng apo ko, saan man sila naroroon, dapat ay may pinakamagandang buhay. Nag-hire pa ako ng litratista. Kukuha tayo ng litrato ng pamilya mamaya. Sige. Tingnan mo ang camera. 3, 2, 1, cheese.